Ngayong National Press Freedom Day, kinonde na ng mga politiko at media groups ang naging pag-asa ni later Representative Richard Gomez sa mga mamamahayag sa social media. Panawagan nila sa mambabatas, huwag gawing personal ang mga kritisismo. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Hindi na iwasang mapag-usapan ngayong National Press Freedom Day ang kontrobersyal na post ni late 4th District Representative Richard Gomez na bayaran ang mga mamamahayag na sinubukan lamang kunin ang kanyang panig ukol sa isang issue. Ayon kay National Press Club of the Philippines President Leonel Abasola, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ni Gomez dahil hinihingi lamang ng mga media practitioner ang panig niya ukol sa gumuhong flood control project sa Matag-Ob, Leyte. Hindi po dapat ganun eh. Hindi ka pwedeng maging, tawag yan, balat sibuyas na onion skin ka eh. Dapat sabihin mo kung sino or what. Pero ang nakakapagtaka dyan ay hindi ini-interview siya, ayaw naman niya. Dagdag pa ni Abasola, mas mainam na unang kinakausap ang mga opisyal ng gobyernong nadadawit sa mga kontrobersya upang mapagbigyan sila ng pagkakataong depensahan ng sarili sa anumang alegasyon. Fair yung ginawa ng mga journalist doon na kunin yung side niya. Tapos, and yet, ayaw niya mag-reply. So ano to? Then, mabigla ka magsasalita na ito, bayaran. Hindi katanggap-tanggap yun. Sa programang Point of Order sa Abante, sinabi ni National Union of Journalists of the Philippines Chairperson Jonathan De Santos na nakaka-alarma ang inasal ni Gomez dahil hindi naman baguhang kongresista si Gomez para hindi nito malaman ang dapat na ugnayan ng media at mga opisyal ng pamahalaan. Pwede niya sabihin, hindi niya sinasadya. Pwede niya sabihin, ay, hindi ko naman alam. At medyo mas nakakatakot ngayon, ano, na hindi, kung sakali sabihin niya, hindi niya pala alam na bawal yun. Ano? Oo. So, yun. We're hoping na i-take down man lang sana niya yung post niya. No? Dagdag pa ni De Santos, kung maayos na tumanggi si Gomez sa hiling na panayam sa kanya, irespeto naman ito ng media. Kasabay nito, pinayuhan ni De Santos si Gomez na kumuha ng Media Relations Officer na siyang magsasala ng interview request sa kanya. Hindi nalalayo ang kwento ni Goma at ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso na parehong artistang naging politiko. Ani Domagoso, dapat umanong maunawaan ng mga artistang naging taong gobyerno ang kahalagahan ng mga mamamahayag sa pagseserbisyo sa publiko. I don't take it personally when I'm being criticized. That's normal. Katwiran ko nga eh. Si Jesus lang ang perfect. Kami naman madalas binibigyan naman ng pagkakataong sumagot at maipaliwanag. But at the end of the day, whether journalists and people in government, mahalaga yung communication. Sa ngayon, nananatili pa rin nakapost sa Facebook ng kongresista ang post niya na may numero ng mga mamamahayag na siyang posibleng paglabag sa Data Privacy Act. Naka-off pa din ang comment section sa nasabing post at wala pa ring tugon ng kongresista ukol sa issue. Sa halip, todo share pa din ang page ni Gomez ng mga radio broadcast sa kanyang lalawigan. Kaninang umaga naman, bahagyang nagdaos ng programa ang NPC bilang pag-alala sa National Press Freedom Day na siya ring 175th birth anniversary ng bayaning periodista na si Marcelo H. Del Pilar. Iisa ang panawagan ngayon ng mga mamamahayag sa mga nasa kapangyarihan. Matuto sana silang rumespeto sa karapatan sa pamamahayag at pagkuha ng lahat ng panig ng storya dahil ang trabaho ng mga periodista hanapin ang agenda sa likod ng bawat balita. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel.